are to teach, we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya, pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwing na siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot siya, araw-araw mapipikon ka, minsan iyak ka, pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwing na siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwing na siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo.
Amen. Salamat po kay Ma'am Karin. Araw-araw may problema. Araw-araw mapipikong ka. Minsan iyak pa. Yan yung mga totoo, no? Dahil yan sa kagawa ni Satan, no? Masyado talaga siyang tuso, mga kapatid. Buti lang andyan si Jesus. Limingon ka lang. At siya'y handang ikaw ay tulungan, hindi ka niya pababayaan. Ang ganda yung lyrics ng kanta na galing ng composer niya. Praise the Lord na po sa awit na yan. Good morning po sa mga nandiyan sa live ngayon. At salamat sa Panginoon at muli tayong binigyan ng panibagong umaga. Happy preparation day para sa lahat. Ang bilis ng araw mga kapatid. Friday na naman agad. At patuloy tayong pinapapala ng Panginoon. Good morning sa inyo dyan. Kuya Melchor Kalas. Nangunguna yan si Kuya Melchor. Ano po? Nakita ka natin naka-join agad siya. Magandang umaga sa inyo dyan at sa kanyang buong pamilya. At sina natabunan. Ayan, Sister Limpa, good morning po. Sister Joy Valencia, Sister Shirley Rosa Cinto, at si Nani Nerissa, Sister Celadonia mag-isa, tatabunan. Sister Melissa Gamboa, Sister Heidi Salazar, at happy birthday kay Sister Miles. Ayan, Cinto, ano po, asawa ni Brother Roy. Magandang umaga po sa ating lahat. Teka lang, buksan natin ang bintana ni Pastor. Ayun, ito siya, Pastor. Okay, ipagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Good morning po, Pastor. Good morning po, Brother Melvin. Ayan, happy preparation day po sa lahat. Ayan, salamat po sa magandang panahon. Ayan, kahapon ay talagang maulan habang tayo ay nag-evangelism sa Santa Rosario. So medyo parang sinipon-sipon ako pero mawala ito agad. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon nito na binagkalob sa atin. Ito po ang devotional natin sa mga makalangit na dako. Halos nangangalahati na tayo ng taon mga kapatid. Ano? At ngayon po ang ating pag-aaralan, sakdal sa iyong ginagalawan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin sa umaga na ito, ay aming kayong sinasampalatayanan at aming pong inilalapit, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Tulungan niyo po kami na maging malawak ang aming pangunawa at magkaroon kami ng pasakdalan sa aming po mga buhay sa pamamagitan po ninyo. Salamat ho, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa nakala ko kung ano meron. Sang-ayon po sa ating pinaka-key-text, 5:48. Kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. So sa English ay perfecto, no? O perfect. You should be perfect because your Father is in heaven is perfect, sabi doon. Paano ka nga naman magiging sakdal? Paano ka magiging perfecto? Yan. Makasalanan tayo. Ang pinaka-context pala niyan mga kapatid, ang pinaka-context niyan ay diyan sa may verse 45 hanggang sa 48 na ang pagiging sakdal po ay yung ikaw ay maging mapagpatawad. Ayun pala yun. Para maging perfect ka, kinakailangan na ikaw ay maging mapagpatawad, mga kapatid. So yun pala yung ibig sabihin diyan, maging mapagpatawad. Pero hindi natin alam kung ano ang drive dito ng ating devotional. Pero based dun sa context ng Mateo 5, yun po yung context niya, maging mapagpatawad para katulad din ng ama natin na mapagpatawad. No? Minamahal yung kaaway. Yan. Gaya din ng ating Panginoong Diyos na minamahal ang mga kaaway. Nagpapatawad sa nagkakasala. Sabi po dito sa ating devotional, upang ang pagbuo ng ating pagkatao ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Dapat tayong patuloy na umunlad sa espiritualidad. Dapat nating ituring na walang halaga ang anumang bagay na nagpapababa ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating manunubos. So ito ang unang-unang gagawin natin para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Kailangan na ang ating spiritual ay nagpapatuloy. Yan, ang ating pananampalataya ay kailangan na hindi mahadlangan. Kung merong hadlangan, alisin. Yan. At para umunlad tayo sa spiritual nating mga buhay, yung ating galit, yung ating inis ay kailangan na mawala.
sa ating pong damdamin. Yan. Kasi ang isang mananampalataya ay higit na mapagpatawad at malaki ang pang-unawa, mga kapatid. Sabi po dito, kung mas maraming liwanag ang sumisikat sa ating mga kaluluwa, mas malaki ang hinihiling sa atin na ipakita ang liwanag na iyon sa iba. Yan ha, mga kapatid ko, no? Kung gaano karaming liwanag ang sumikat sa atin, dapat ganun din karami yung ipakita natin sa iba. Ibig sabihin, mga kapatid, kung nakita natin at naranasan natin ang biyaya ng ating Panginoon sa bawat araw, ganun din dapat yung ibahagi natin sa maraming mga tao. At kung tayo ay nakasumpong ng kapatawaran sa ating Panginoon, maibahagi din natin ito sa ibang mga tao. Nais ng Diyos na paliwanagin mo ang iyong ilawan sa sanlibutan. Siya ay maluluwalhati sa ating individual na pagpapakita ng kanyang karakter. So ang karakter na pinupunto po dito ay based doon sa Mateo chapter 5. Ano? Ang nangyayari, mayroong isang kwento na yung isang bata na nagkasala sa matanda o doon sa policeman, ano, na nabasag niya yung salamin ng sasakyan dahil doon sa kanyang nilalarong bola. Humingi siya ng tawad sa pulis. Mama pulis, hindi ko kayang bayaran yan. Pinatawad siya nung pulis. Ngayon, yung bata ay merong kalaro na sumira naman ng bola niya. No? Pinagalitan niya yung kalaro niya at hindi niya pinatawad. No? Para bagang pinagmalupitan niya. So, at nakita ng pulis at siya ay idinampot. Ikaw pala ay pinatawad ko pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. So ganun ba tayo, mga kapatid? Pinatawad tayo ng Panginoong Diyos pero hindi tayo marunong magpatawad. May ganun may ganun mga tao. Nakaranas ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos pero siya mismo hindi marunong magpatawad. So papaano yun? Papaano tayong patatawarin ng Panginoon kung tayo rin naman malupit din naman sa nagkakasala sa atin. So dapat, mga kapatid, yung karakter ng Panginoon na ito ay maipalaganap, maging liwanag sa maraming mga tao. Habang nakasandal sa pag-ibig ni Kristo, nagtitiwala sa manunubos at tagapagbigay buhay na gagawin para sa iyo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kasi po, kaya tayo dapat sumandal sa ating Panginoong Hesus kasi napakahirap naman talaga magpatawad. Totoo, real talk lang mahirap talaga magpatawad ng kaaway. Kung talagang yamot na yamot ka, kung talagang napupot ka, napakahirap. Malalaman mo, sabi dito, habang lumalapit ka at lumalapit pa sa kanya, kung ano ang kahulugan ng pagtitiis na makita siya na hindi nakikita. So, biruin mo, kapag ka lumalapit tayo sa Panginoon, yung pagtitiis na hindi natin siya makita, yun din yung itinuturo sa atin na magtiis, na kahit na mahirap yung pong pagpapakasakdal, yung pagiging perfect, na tayo ay magpatawad, magtiis lamang tayo, nagampanan yung karakter ng ating Panginoong Hesus na manunubos. Nais ng Diyos na tayo ay manatiling kontento sa kanyang pag-ibig. Ang kasiyahang ipinagkaloob ni Kristo ay isang regalong higit na mahalaga kaysa ginto at pilak at mamahaling bato. So sabi po dito, mga kapatid, makontento tayo sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, kung hindi tayo makukontento sa pag-ibig sa Panginoong Diyos, at tayo po ay nakapokus lamang doon sa ari-arian, sa kayamanan, ang mangyayari niyan, magiging selfish tayo. Ibig sabihin, pinapakain natin yung ating sarili nating selfishness. Pinalalaki natin yung sarili nating selfishness kung tayo ay nakafocus lang doon sa pera at wala sa Panginoon. Ano ang mangyayari kapag pinakain mo ang iyong sariling selfishness sa pamamagitan ng pagkamkam ng mga ari-arian sa mundo? Kaya nga, napakaganda ng itinuturo ng banal na kasulatan sa pag-alis ng pagiging makasarili. Yun yung tithes and offering. Tinuturuan na tayo ay hindi maging maramot. Tinuturuan tayo hindi maging sakim. Yan. Kapag pinakain mo pala kasi yung pride mo, mahirap na maging sakdal. Pag pinakain mo ang iyong pagiging makasarili, mahirap maging sakdal. Hindi ka makapagpapatawad. Hindi ka makapagpapatawad. Totoo yan, mga kapatid. Pinakain mo ang iyong sariling makasariling pamumuhay. Pinakain mo yung sarili mo ng greediness.
Kaya kapag ka meron ng api sa iyo, hindi mo talaga palalagpasin yun. No? Kapag meron kang nakagalit, hindi mo talaga palalagpasin yun. Talagang aawayin mo at hindi mo mapapatawad kahit kailan. Kasi pinakain mo, pinalaki mo yung sarili mong selfishness. Yan. Ang iyong mga kakayahan sa pangunawa ay tataas. Kasi mahalaga yung pangunawa para maalis ang iyong galit. Kailangan talaga nauunawaan mo. You read between the lines. Nauunawaan mo mga kapatid ang mga bagay-bagay, lalo na ang iyong emosyon, lalo na yung kalagayan ng tao, bakit niya nagawa yun, bakit niya sinabi yun, bakit niya ganun yung kilos niya, maunawaan mo at ikay magpapatawad ng malaya. Sabi dito, pinakamataas na kapangyarihan at kagalingan kung ang iyong buong pagkatao, katawan, kaluluwa at espiritu ay inilaan sa pagsasakatuparan ng isang banal na gawain. No, ang isang banal na gawain mga kapatid ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nagkatawang tao siya, namatay sa kalagitnaan natin. Ano yung banal na ginawa niya, mga kapatid? Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Yan din yung banal na gawain na ginawa ng Ama. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Banal na gawain pala yan. Kaya nga sabi ng talata, no, sa Mateo 5, maging banal din tayo katulad ng Ama. Nang ibig sabihin, maging mapagpatawad din tayo katulad ng ating Panginoong Diyos. Gawin ang lahat ng pagsisikap at sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo upang makamit ang mataas na pamantayang itinakda sa iyong harapan. Ano ang pinakamataas na pamantayan sa ating harapan? Maging mapagpatawad. Bakit mataas ito na pamantayan? Mahirap nga gawin mga kapatid. Lalo na kung pinakain mo ang sarili mong selfishness. Di ba? Pinakain mo ang sarili mong selfishness. Pero kung ikaw ay talagang tapat sa Panginoong Diyos, ikaw ay walang kinamkam sa Panginoon, ikaw ang isa sa pinakamabait na tao at mapagpatawad. Kapag ka ikaw ay tawag dito, natuto kang ilaan ang para sa Panginoong Diyos, natuto kang magsimpan, no, yung tinatawag na COP, yung combined offering plan. Kapag natuto ka na i-diet ang iyong selfishness, sa pamamagitan po ng tithes and offering na binabanggit sa banal na kasulatan. Sa Malakay chapter 3, sabi ng mga tao doon, papaano kami manunumbalik sa iyo, Panginoon? Ayan. Ang sabi ng Panginoon, ibalik ninyo ang ikaput handog. Ang sabi ng ating Panginoon dun sa mga mananampalataya. So para maging madayet yung iyong selfishness, ganun ang gagawin. Pero kung hindi po natin magagawa ito, talagang hindi po natin kaya na yung pamantayang mataas na nakaharap sa atin, hindi natin kaya magawa yan. No? Tayo ay magiging magagalitin, overprotective tayo sa ating sarili, sapagkat yun pinangahawakan natin selfish nga tayo Hindi tayo maunawain, no? Makitid ang utak kapag ganun mga kapatid, makitid ang utak. Bigla na lang nagagalit, hindi naman inaalam kung ano ang dapat paggalitan niya, no? Bigla na lang na naiinis sa isang tao na hindi naman niya inalam kung ano ang konteksto kung bakit nagkaganon. No? Maari kang maging perpekto sa iyong ginagalawan kung paanong ang Diyos ay sakdal sa kanyang ginagalawan. Ayan. Hindi ba ipinahayag ni Kristo, kayo ay maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal? So magiging perpekto tayo in our sphere, katulad sa ating Panginoong Diyos na naging perpekto sa kanyang nasasakupan. So sa atin, mga kapatid, konti lang yung nasasakupan natin. No? Konti lang yung nakikita natin mga tao. Pero kahit na konti yung nakikita nating mga tao, minsan sa loob ng pamilya pa natin hindi tayo makapagpatawad. Ayan, mga kapatid. Doon pa sa loob mismo ng pamilya natin talagang tayo'y napupuot. Paano nga naman magiging katulad tayo ng Panginoon na maging perpekto kung doon pa lang ay bagsak na tayo. Di ba? Hindi mo dapat ituring ang iyong sarili bilang isang walang pakialam na tumatanggap ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang mahalagang talento at inihiling niya ang pagpapalago sa mga talentong ito. At isa sa mga nakita ko dito talento na nais ng ating Panginoong Diyos na paglawakin natin, pagyamanin natin ay yung talento na
umunawa ng damdamin ng ibang tao. Umunawa sa sitwasyon. Yung pagiging maunawain, mga kapatid, isa rin yung talent. Karunungan yan eh. Yung pagkakaroon ng unawa. Bakit? Kung makitid ang utak mo, abay, talagang wala kang palalagpasin. Talagang hindi ka makakapagpatawad kapag kaganyan. Pero kung tayo ay maging mapagpatawad, kung tayo ay sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, ay napakahalagang bagay yan. Napakahalagang bagay na ating dapat na gampanan yan. Palaguin natin yung ating isipan na maging malawak ang scope. Ang interes mula sa principal na ipinahiram ay dapat bayaran sa kanya. Isuko ang iyong kalooban sa kanyang kalooban. Pagbutihin mo ang pananalita at ang mga espiritual na isipan. Yan totoo, mga kapatid, ano? Yung ating pananalita ay talagang dapat nating practicein ito sa bawat araw. Dapat bayaran sa kanya yung hiniram natin, yung principal na interest. Totoo naman talaga. Kailangan binabayaran yan. So dito po, mga kapatid, pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. So dapat din naman na tayo ay magpatawad sa ibang mga taong nagkasala sa atin. No po, mga kapatid, ganyan yung pagbabayad sa Panginoong Diyos. No? Ganyan yung pagbabayad sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Pinatawad tayo ng Panginoon eh. Eh di magpatawad din tayo. No? Pagbutihin natin yung pananalita, yung ating spiritual na isipan, palakasin natin. Kasi hindi basta-basta yung gawain na yun. Simple lang sabihin magpatawad. Pero mahirap yang gawin, mga kapatid. Mahirap yang gawin. Yan yung manginginig ka, talagang lalamunin ka ng pride mo, talagang kakainin ka ng iyong selfishness, mga kapatid. Grabe yan. Matindi yan. At baka makalimutan mo yung mga salita na ito nakasakdalan na magpatawad kapag nandun ka na sa point na yun, na ikaw yung nakakaranas. No? Baka wala ka nang iniisip dun na Panginoong Diyos. Ang iniisip mo na lang yung sarili mo, na agrabyado ka, nasaktan ka, kailangan magalit ka, kailangan magiganti ka. Yun na lang ang iniisip mo kapag ka dumating ka sa punto na yun. Kaya napakahalaga ng panalangin, na ipanalangin ng bawat isa sa atin, di ba? Maingat mong bantayan ang mga kapangyarihan ng isipan. Ang iyong mga iniisip ay dapat panatilihin sa ilalim ng kontrol ng banal na espiritu. Minsan, mga kapatid, nasa isipan lang natin yung hindi natin kaya. Di ba? Minsan nasa isipan lang natin ay pagod na ako. Minsan nasa isipan lang natin yung ganito, yung ganyan. Alisin mo sa isipan mo, mawawala. Parang si Mrs. May kunento siya, nasa isipan lang daw pala niya yun. Oh. Kung inalis mo yung takot mo sa isipan mo, di hindi ka natakot. Di ba? Oh. Kailangan maging bantayan natin yung kapangyarihan ng isipan natin. Baka nasa isipan lang natin na tayo ay galit. No? Baka nasa isipan lang natin na tayo ay napupuot. Alisin natin yun, mga kapatid ko. Dahil delikado yun. Dahil kung yun ay maisabuhay natin, baka magawa natin yun na ating pagsisihan yun habang buhay sa ating, habang tayo ay nabubuhay. So kinakailangan, mga kapatid, no? Yung pagpapatawad, nagsisimula po talaga sa isipan. Yung galit, nagsisimula din sa isipan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magagalit, huwag kayong mapupuot. Kung kayo ay napupuot at napupuot sa iyong kapwa, no? Talagang ikaw ay nagkakasala ng pagpatay. Sabi po dyan. Kaya nga, sabi ng Panginoon maging perpekto tayo katulad niya na siya ay nagpatawad at tayo din ay mapagpatawad. Iyong gawain ang sumulong tungos kasakdalan na gumawa ng patuloy na pagpapabuti hanggang sa huli ay ipahayag na karapat-dapat kang tumanggap ng walang kamatayang buhay. At kahit na ang gawain ng pag-unlad ay hindi titigil, kundi magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. So sumulong tayo, mga kapatid, na maging perpekto, na maging saktal. Sa papaanong paraan, maging mapagpatawad. No? Yung palang pagiging mapagpatawad, hindi basta-basta. Sakdal yan na gawain na ginawa ng ating Panginoong Diyos. At yaan ay ebidensya na tayo ay karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yan. Biruin mo, ililigtas tayo ng Panginoon, no? Na hindi sa sarili nating gawa. Ililigtas tayo ng ating Panginoon, hindi sa sarili nating kabaitan, kundi pinatawad at nilinis tayo sa lahat ng ating kalikuan. Tayo mismo na nakaranas ng ganoon, nakatanggap ng pagpapatawad ng Panginoon, hindi tayo marunong magpatawad. O kaya, kung ikaw ay hindi marunong magpatawad at napupuot ka sa iyong kapwa, na halos patayin mo na sa isipan mo,
ay hindi ka karapat-dapat tumanggap ng walang hanggang buhay. Dahil hindi mo naunawaan yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung nauunawaan mo yun, ang magiging kilos mo rin at karakter, yung nagawa ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Kung nauunawaan natin na pinatawad tayo ng Panginoon, tayo rin ay magiging mapagpatawad. Lalo na sa loob ng tahanan. Lalo na sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Ayan. Kung mapagpatawad tayo sa buong pamilya, mapagpatawad na tayo sa ibang mga tao. Pero kung sa sarili nating pamilya hindi tayo mapagpatawad, lalo na sa ibang mga tao, no? Mga kapatid. No? Subulan na nating idayit yung ating pong sariling selfishness at magpatuloy tayong lumago sa kasakdalan, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Mateo 5:48, at kung gusto nyo rin malaman yung context niya, no? See for yourself, verse 45, verse 44, paakyat, mga kapatid. Kaya sabi dito, kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. So wag mong isipin na, ay, makasalanan na ako, paano pa ako magiging sakdal? No? Hindi sa ganun, mga kapatid. Tayo ay magiging mas sakdal. Hindi dahil sa, ibig sabihin, meron tayong chance na maging sakdal kahit na tayo ay nagkasala na dati pa. Paano tayo magiging sakdal? Sa pamamagitan ng katulad ng ginawa ng Panginoon na siya'y naging mapagpatawad. Ayan po, mga kapatid. Pwede pa rin tayo maging sakdal. I-try natin. Tulungan natin ang ating sarili na mapuno yung puso natin ng pagmamahal at hindi ng galit. So, God bless po sa inyo pong lahat. Isama natin sa panalangin yung ating pong speaker from Australia, si Brother Ronnie. Ayan, sila ay pabiyahe papunta rito sa Philippines, no? Ay makarating sila diyan po sa Santo Rosario ng maayos at ligtas po, no? So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, at sa umaga na ito, patuloy nating isama sa panalangin ang lahat po ng may makaramdaman. Kaya po, sa umaga na ito ay ipagkaloob na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa panalangin ngayon pong umaga. Pakinggan po natin ang awit, Papuri sa ating Panginoong Diyos. Why
did I confess? But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa napakagandang lesson at awit na magkatugma, no? Sakdal sa iyong ginagalawan. Salamat po, Pastor. Tunay naman na paano tayo magiging sakdal, tayo nga ay mga lapastangan, ano? Makasalanan. So yun pala, para maging sakdal, unahin na natin pag-aral, matuto magpatawad. Yun ang pinaka main key sa lesson ngayon sa ating mga ganito. Magpatawad. Tama yung lahat ng sinabi ni Pastor, mga kapatid. Mahirap magpatawad kung wala tayong Jesus sa ating puso. Tunay, ano po, tunay. Kaya huwag tayo mag-alala, hindi naman naparito si Jesus para sa mga sakdal o sa perfect. Naparito daw siya para sa ating mga makasalanan. Kaya nga, ang ganda ng awit, sabi niya, I am amazed to know that our God so great could love me so. Kita mo, mantalang tayo makasalanan, pero tayo pinili. Pero ang magandang panalangin, mga kapatid, but Lord, help me be what you want me to be. Ang galing, ano? O, diba? Your word I will strive to obey. Yan, yung mga ating mga napapakinggan sa devotional. Kailangan talaga mag-strive tayo na i-obey. Dahil yan ang gusto niya para sa atin. Hindi naman masama yung gusto ng Panginoon sa atin. Tsaka hindi niya tayo gusto maging robot, meron pa rin tayong free will. Pero yung gusto niya para sa atin ay tunay na napakaganda para sa atin. Higit sa lahat, mas maganda sa buong kasaysayan ng buong planeta. Yun ang pinakamaganda yung gusto ng mga Panginoon na mangyari. Ano? Salamat po, Pastor, sa napakagandang lesson. Nawa lahat tayo ay matutunan natin na tayo ay maging patawad. Ano po? Samahan natin ang ating sarili, bantayan natin ang ating sarili na ating gawin ay ang kalooban ng Panginoon. Yan. Salamat din kay Sister Karel. Sama natin sa prayer si Melvin, ang anak ni Sister Melissa Gamboa. Pares kami ng pangalan, ano? Mababait yan pagka Melvin. Mababait. Sana mabait ako para yung mga kapangalan ko mabait din, ano po. Mayroon siyang laboratory, EEG ay yung ECG sa heart, yung EEG ay nakalimutan ko na. Sama natin sa panalangin. Prayer for last day ng BBX ng Kampugo. Yan, halos sabay-sabay kayo ng this week. Yung BBX graduation din. Ganyan ginawa namin sa Leonardo eh. Last day ng BBX, Friday morning, binabalik namin sa hapon for graduation. Kaya sulit yung mga bata. Let's pray po, mga kapatid. Malat pa yung aking bibig.
Hindi rin maganda ang pakiramdam at naulanan. Iba yung ulan kahapon, ano? Ayaw maglubay. May hina pero ayaw maglubay. Kaya kailangan ng more vitamin C. Let's pray po mga kapatid na ipanalangin natin ang bawat isa. Teka lang mga kapatid, sandali mga kapatid, meron ako nakakalimutan. Meron palang dual celebration ngayong umaga na ito. Si Sister Miles, birthday niya, at saka si Brother Roy. Batiin muna natin ang happy birthday si Sister Miles, nakalimutan ko. Happy birthday po kay Sister Miles at happy anniversary din sa inyo, po, at ipag-pray natin yung dalawa, po. Dito yata yung picture niya. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po at happy anniversary sa inyong mag-asawa. Magkasabay pa, po. Tayong manalangin mga kapatid. Panalangin natin ang bawat isa. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na kami ay patuloy ninyong ginising at binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, isang pagpapala na napakaganda ang aming naranasan sa umaga na ito. Patungkol sa inyong pangako na kami ay kahit na makasalanan ay may pag-asa na maging sakdal kagaya po ninyo nung kayo narito sa lupa. Ama, aming dalangin sa umaga na ito, tulungan niyo po kami kung paano kami maging mapagpatawad, dahil itong number 1 na kailangan namin matutunan upang sa aming minimiting pagbabago ng aming karakter, kami ay maging matagumpay. Alam namin na nariyan si Satan, ngunit alam din naman namin na nariyan kayo para tulungan kami. Salamat sa patuloy na pagpili sa amin out of millions na kami ay inyong pinili kahit kami makasalanan, at kami ay inyong tutulungan. Salamat sa pagmamahal, ramdam po namin ang inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang anniversary na nila Sister Miles at nila Brother Roy sa araw na ito, at ang kanyang kaarawan ni Sister Miles ay salamat sa panibagong taon na inyong binigay sa kanya. At salamat sa lahat ng mga taon na dumating na mga pagsubok sa kanya na nagpatatag sa kanya. Patuloy namin dalangin na si Sister Miles sa inyong samahan. Malakas na kalusugan ang pangatawan ng aming dalangin para sa kanya. Patuloy niyo po siyang pagalingin kung ano man ang kanyang karamdaman, at palagi siyang bigyan ng pag-asa out of millions na siya ay inyong pinili. At sa kanilang anniversary, pagdiriwang ng anniversary sa mga araw na ito, patuloy na pag-ibig ang kanilang maranasan na nagbumula po sa inyo. Patuloy na pagpapala ang inyong ibigay po sa kanila upang sila ay patuloy na maging pagpapala sa iba. At higit sa lahat, ang aming minimiting pagbabago ay aming maranasan sa piling po ninyo. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ng iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang BBX graduation ng Kampugo, gayon din sa Tabacao, at gayon din ang pangaral sa Santa Rosario, at ang aming week of prayer sa last day din na ito. Samahan patuloy kami na maging maayos ang mga panahon upang kami ay maayos na makapunta sa church at matapos namin ang programa na may kapurihan at kaligayahan sa aming mga puso. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si anak ni Sister Melissa Gamboa, si Melvin daw ay maging okay na ang result ng EEG niya, at ano man ang kanyang status ng kalusugan, inyo po siyang samahan sa mga sandali na ito
pagkat kailangan po niya ang tulong niya. Una, alisin ang kanyang pagdududa at palakasin ang kanyang loob at siya patuloy na samahan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Maging malapit po sa inyo po, sa ganun siya maging matagumpay din naman kagaya ng gusto po ninyo para sa kanya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng iba pang mga request, mga nagre-review para sa kanilang exam, si Brother Romel, Sister Rica, Sister Ana Rosbel Hermino na may sakit. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Lynn Peralta, si Jesse Eugenio, ang family ni Sister Emelinda Makalalag, kasama na si Manong John, si Cristina Palyarca, at nakagalingan din dalangin namin kay Ma'am Lovejoy Diwa, kay Jessie Miel Duque, kay Lilia Mencias Umanya, kay Lorna Cabiedes Cordoba, kay Nanay Juning, kay Rodesia Cordoba Tomas, kay Elria Lopez, kay din kagalingan kalakasan kay Divina Rodrigueza, at kay Vine Ingrid Makinana, kasama na rin si Cloreline Abesillas, at si Christopher Umali Guterres, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Ana Manuel, si Sister Estrella Gargasin, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Jerry Borpon, si Ma'am Sheila kasama rin, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, Tatay Rudy Reco Hermoso, kasama na rin ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, at kay si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aime Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, kasama na rin si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Takilan Diyos, alam niyo po kung anong sitwasyon ng aming mga kapatiran na ito. Kasama na iba pa namin mga kapatiran na di namin nabanggit, hindi lamang ang may mga karamdamang pampisikal, lalong higit kami lahat na may karamdaman sa pang-espiritual. Tulungan niyo po kami paano kami mapagpapatawad. Kami nais din namin maging sakdal, kagaya ng inyo pong nais para sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin tunay na mga devotional na ito sa bawat umaga. Ramdam po namin ang inyong presensya at pagmamahal. Itong aming dalangin, pagkaloob nawa sa amin, the best, always, ayon sa inyong kalooban at sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat sa mga prayer warriors. Ayan, nandiyan pa si Sister Miles, and dami mong gift. Mga fruits of the Spirit yan. At alam ko, masaya ka sa birthday mo ngayon, Sister Miles, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nariyan, hindi siya nagtatago. Ang daming mga gifts of the Spirit, yan ay para ibahagi natin sa iba. Love, joy, peace, self-control, kindness, goodness, at number 1 dyan yung pagpapatawad. Nawa ay lahat natin matutunan yan. Lahat tayo ay tinamaan ng umaga na ito. Lalo na yung merong isang example na nakita ko sa actually napanood ko yung short clip yun, na yung kanyang mag-iina ay nakasakay ng tricycle, tapos ay hindi pa nakakalayo, nasuro ng sasakyan dito sa Nueva Ecija nangyari. Tapos tumatakbo yung tatay, hindi niya alam ang gagawin niya, talaga namang hindi niya alam ang gagawin niya. Tapos hinahanap niya yung driver na sasakyan, nakita niya babae, bata pa. Hindi niya alam kung gusto niya saktan din o kung ano. Hindi niya alam talagang natuturete. Pag dumating sa buhay natin yung ganyan, sigurado, pag di natin kasama si Jesus, ay hindi natin alam ang ating gagawin. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat umaga. Unti-unti tayong namumold. Tayo ay nalalaman natin kung ano talagang dapat natin gawin. Kalma lang. Kalma lang. At mag-isip ng 1, 2, 3, manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Yan, salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa lahat ng mga nag-share. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi ko nabati, maraming salamat din po kay Brother Klaus Jacinto, kay Brother Roy. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umaga nito. Sister Flor, si Ate Flor Erilia, Kuya Sani, magandang umaga sa inyo dyan. At sino pa, Sister Melissa, si Tokayo Melvin. Ayan, alam kong bukod sa mabait na yung mga Melvin ay mabait pa. At sino pa, si Sister Angel Norlina, Kuya Monching, Sister Marilyn,
At si Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Valentina Cordoba, si Brother Harold. Magandang umaga sa inyo dyan. At kayo din kay Kuya Henry at sa inyong buong pamilya dyan sa Davao, ano? At sa lahat na nandyan sa background, Sister Janet Gatmaitan, Brother Jojo Gatmaitan, si Ma'am Pemi, Sister Celedonia mag-isa, Sister Heidi De Leon, Sister Heidi Salazar, at sa lahat ng mga nandyan sa background. At kasama na rin sina Brother Tito at sina Sister Janet Salvado. Magandang umaga po sa inyo sa Bukidnon, mga relative sister name pa. At hanggang bukas po muli mga kapatid, huwag tayong susuko, huwag tayong bibitiw, at tayo naman ay hindi binitawan ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this